Dumako po naman tayo sa Baguio City kung saan lalo pang lumamig dahil sa lakas ng ulan at hangin. Nagkaroon din ng mga pagbaha, pati nga rice terraces sa Mountain Province binaha. Mula sa Baguio City, nakatutok live si Katrina Son. Katrina. Mel, maghapon nga na binayo ng bagyong Lando ang Baguio City. Malakas ang naging pag-ulan na sinabayan din ng malakas na bugso ng hangin. Malakas at tuloy-tuloy ang buhos ng ulan dito sa Baguio City. Kaakibat din nito ang malakas na hampas ng hangin. Kaya naman naging pahirap ito sa mga taong papasok sa trabaho. Okay lang naman po sa work kasi nasa loob naman po, office naman. Yun lang, ito nga, yung pagpunta po sa trabaho, medyo, mahirap po kasi you put your safety at stake. Pero pag gusto mo talaga yung ginagawa mo, kailangan mo yung ginagawa mo, you really just have to go. At dahil tuloy-tuloy ang naging pag-ulan, agad na tumaas ang tubig sa ilan sa mga lugar dito tulad na lamang sa City Camp Lagoon. Sa halos 2 oras nga ng tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan dito sa lungsod ng Baguio ay mabilis daw na tumaas ang tubig dito sa City Camp Lagoon. Dahilan kung kaya't ang karamihan sa mga bahay dito ay nalubog sa baha. Pinalikas sa mga nakatira dito. Ang ilan, inabutan na ng hanggang bewang na baha bago pa umalis sa kanilang bahay. Unang inilikas ang mga bata na nanginginig na sa lamig, habang ang ilan ay kanya-kanyang bitbit ng mga gamit. Kailangan namin mag-evacuate. Isipin namin yung mga gamit namin. Sarili muna namin isipin namin. Sobrang hirap kasi kawawa yung mga bata. Basang-basa kami tapos inuubos sa kasinisipon. Masyadong mahirap, ma'am, kasi biglaan po ang pagtaas ng tubig. Kasi hindi na po dumadalo yung tubig doon sa may creek. Ngunit ang lalaking ito, di ininda ang hanggang dibdib na baha. Nakuha pang lumangoy papunta sa kanyang bahay para balikan ang ilan sa kanyang mga gamit. Bukod naman sa pagtaas ng tubig, ilang puno rin ang natumbas sa gitna ng daan. Kaya naman isinara muna ang ilan sa mga kalsada. May mga bahay din na nadaganan ng puno. Natumba yung aming pine tree na I think is more than 100 years old. Mabilis namang rumesponde ang mga otoridad. Sa lakas ng ulan, may riprap ding bumigay. Dito nga sa Barangay Camp Allen, lumipad din ang bubong ng ilang bahay at mga karinderya. Pati mga tarpaulin, nagkanda punit-punit. Based po sa previous na mga storms, medyo malakas po yung pagdating ni Typhoon Lando, especially yung hangin. Na-implement natin yung preparedness measures natin. Dahil din sa walang humpay na ulan, binaha maging ang rice terraces ng Bontoc Mountain Province. Umapaw pa ang tubig sa ilang bahagi ng hagdan-hagdang palayan. Binabantayan na rin ang water level sa isang ilog na nagbabadya ng umapaw. Kanselado na ang mga biyahe ng bus papuntang Baguio dahil sa landslide sa bahagi ng Bontoc-Baguio Road. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, 28 bahay ang napinsala ng bagyong Lando sa Mountain Province at ilang pamilya na rin ang inilikas. Mel, kaninang tanghali naman ay ipinatupad na nga ang forced evacuation dyan nga sa mga landslide at flood-prone areas. Wala namang naitalang casualty dito sa lungsod ng Baguio. At sa mga oras naman na ito, Mel, ay malakas pa rin nga yung hangin at malakas pa rin nga yung ulan na nararanasan natin dito sa lungsod ng Baguio. Mel? Oo nga, kaya sumilong ka na dyan, ha? Maraming salamat sa iyo, Katrina Son.